Hello! Ayan, good afternoon sa ating mga estudyante ngayon at excited na ako dahil ito ang ating 8th week ng episode 8 ng ating ang ibig sabihin niyan, Tutor Erwin ay Ayan, dahil 8th week na nga, ito yung huling araw natin, huling linggo para sa first quarter. No? At na-miss natin ang ating mga students, Tutor Zara, dahil last week wala tayo. No? At ngayon ay ating culminating activity na, pero may lesson pa rin tayo para matapos ang buong module at mamaya ay awarding ceremony. Kaya pala tayo naka-formal attire ngayon. Kaya pala tayo. May purpose pala yun. Ayan. So, ayan. So, simulan na natin, no? Tutor Erwin, huwag na tayo patumpik-tumpik pa. At kailangan nating mamaya ang ating, ang ating program mamaya. Ayan. So, lesson for the week. Ayan, excited na ba kayo? Ayan, pusuan naman natin ang ating Pre-Calculus Episode 8 for Quarter 1. Pusuan naman natin yan dyan. Ayan. Okay. Mamaya tayo magsa-shoutout, Tutor Zara, no? Kasi comment lang dyan, mamaya babasahin natin isa-isa yan. Okay, so ayan na. Start na tayo. Ayan, okay. Excited din ang ating screen. Pa-full screen, Tutor Zara. Ayan, so naka-full screen na tayo, Tutor Erwin. So, our lesson for today, illustrating and applying mathematical induction in proving identities. Pero bago yan, syempre, kailangan muna nating balikan yung mga prerequisite topics natin for this. Okay? Yan. So, ano nga bang objective natin for this lesson? So, at the end of the lesson, you are expected to, first, illustrate mathematical induction in proving identities. Second is apply mathematical induction in proving identities. Ayan, so malalaman natin yan. So let's have a recap. So balikan lang natin yung mga pinag-aralan natin ng grade 10, no? So ano nga ba to? So first, yan. So we have sequence. It is a function whose domain is a set of numbers or the set a sub 1, a sub 2, a sub 3, up to a sub n. So, yun yung pinag-aralan natin nung grade 10. Okay? And then, we have, okay, ang example nito, yung 2, 4, 6, 8. So, meron tayong finite, yung may katapusan, or meron siyang, yung nabibilang, countable yung nasa loob ng ating domain, no? And then, we have infinite, yung hindi naman natin siya yung walang katapusan. Okay, yan. Or continues. And then we have series. Okay? It is the sum of the terms of a given sequence. So ano kayang pagkakaiba nila, na? Ayan. So ang kanilang pagkakaiba. So ngayon, yung nasa loob ng yung ating sequence, ina-add natin siya. So that is a series. So we have 2 plus 4 plus 6 plus 8 is equal to 10. Okay, ayan. So nare-recall na po ba? Okay, then we have this. Okay, ang tawag natin dito ay sigma notation. Ayan, so napag-aralan natin yan this week. Okay, so recall lang natin, what is the sigma notation? No? So eto, kaya siya tinawag na sigma notation because of the capital letter sigma from Greek letter na ang ibig sabihin ay summation. So, ibig sabihin, mag-a-add tayo. Okay? Yan. So, paano natin siya basahin? It is a summation of 2i from where I is equal to 1 up to 4. Okay? Yan. So, ibig sabihin, isa-substitute natin yung I, okay, from 1 up to 4. Okay? So, tingnan natin. So, find the sum of the given series. Okay. So, ano yung ating first term? So, 2 times 1. Okay. Yan sa ating first term. Second term, 2 times 2. Third term, 2 times 3. Then, fourth term is 2 times 4. Ayan. So, ngayon, ano kaya ang ating summation for this? Okay. So, we have 2 plus 4 plus 6 plus 8 is equal to 20. Ayan. So, nakikita na po ba? Okay. Ayan. So, ayan ang tinatawag natin na summation. Okay, notation. Okay? Ayan. So, pupunta na tayo ngayon sa ating
topic. Okay, so the mathematical induction. So ito yung isa sa mga ways kung paano tayo nagpo-prove ng mga formula or ng mga give theorems. Yes, theorems. Yan. So ngayon, okay, it is a property or a statement P of n about the positive integer n is true for all and all the positive integer values of n if the following two conditions can be proven. So, dalawang condition ang kailangan nating masatisfy dyan. Okay? So, ano kaya yung dalawang conditions na yon? So, our first condition, so dapat daw dito, P of 1 is true. Ayun. So, P of 1 is true. And then, the statement is true when n is equal to 1. So, kailangan maging true muna siya. So, ma'am, paano po kung P of 1 pa lang ay hindi na siya true? So, ibig sabihin, na-contradict niya na yung first condition natin. So, ibig sabihin, hindi na natin itutuloy yung pag-proof niya. So, ibig sabihin, yung given na theorem natin, so, magiging false na siya. So, kasi first condition pa lang, hindi na siya naging true. Okay? Parang Tutor Zara, sa umpisa, pag mali na, wag nang itutuloy. No? Yes, correct. Tama. Yan ang pinaka madaling paliwanag doon. Okay? Para hindi masaktan. Pag mali yung umpisa, ay diba? wag nang ituloy sa pangalawa. Wag nang pangalawahan pa. Yan. Oo nga, correct, Tutor. Kasi ang haba-haba ng pinrove mo, 'di ba? Tapos alam mo nang sa una pa lang mali na, tapos itinuloy mo pa yung proving mo hanggang dulo, di parang nagsayang ka lang din ng panahon mo, 'di ba? O ganun 'yon. Okay? So yung kung true ang first condition natin, then we proceed to the second condition. And what is it? Correct. Okay. So sabi nga ni Tutor Erwin, syempre, pag nasatisfy na natin yung first condition, let us go to our second condition. So, if P of K is true for some integers K, then P of K plus 1 is true. That is, if the statement is true for n is equal to K, then it is also true for n is equal to K plus 1. So, minsan kailangan nating mag-assume, no? So, first, kailangan assume muna natin na n is equal to K. Okay? So, ang una natin i-assume? N is equal to K. So, sabi doon, kung n is equal to K mo ay true, dapat yung susunod na integer doon or yung susunod na term doon, dapat mag-true din siya. Okay? So, sabi doon, parang it's a domino effect. No? So, domino effect na kailangan pag nag-true ka for n term, dapat yung sa n plus 1 term mo, dapat true din siya. Okay? So, let's start. Yan. So, example number 1. So, ito yung pinaka common na lagi nating nakikita sa formula. Okay? So, sa elementary pa lang, nagagamit na natin siya no? sa naming of segments, ganyan. Okay. So, we have 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus that plus n. So, ibig sabihin yan, the formula. Anong formula to? Formula for the sum of the first n positive integers. Ayan. So, ano kaya yung magiging sum nun? So, para mas makuha natin agad ang sum nun, ano ang formula na ginagamit natin? Ang formula po na ginagamit natin ay n times the quantity n plus 1 divided by okay? Yan yung ating formula na ginagamit para makuha yung sum ng first n positive integers. Okay? Then, yan. So, kung isusulat naman natin siya in sigma notation, okay, that is summation of I, where I is equal to 1 up to n. So, that is equal to n times quantity n plus 1 divided by 2. Okay? Yan. So, by applying the mathematical induction, ano ang ating unang condition? So, dapat daw ang P of 1 natin is true. Okay? So, substitute natin ang 1 sa n. Yes. Lahat ng n na makikita natin dyan, substitute muna natin.
yung 1. So, kailangan maging true yon. So, kapag hindi siya naging true, ibig sabihin, hindi na tayo magpo-proceed doon sa second condition natin. So, let's see. So, part 1, prove that the identity is true for n is equal to 1. Okay? Yan. So, parang sa domino. Kung ang domino, hindi niya na natamaan yung susunod na yung kasunod, ibig sabihin, hindi malalaglag or hindi magfo-fall yung buong domino na yon. Kasi na-miss niya na yung pagbangga doon sa kasunod niya. Yon. So, tingnan natin. If n is equal to 1, the formula becomes, okay, so sabi dito, n is equal to 1, no? So, isa pa lang ang ating term. So, that is equal to, ano yung formula? N times n plus 1. So, 1 times the quantity 1 plus 1 over 2. Okay? Yan. So, 1 is equal to 2 over 2, which is true. Okay? Yan. So, first part, true na siya kagad. Okay? So, let's see. Kumbaga sa domino, no? Yung unang domino ay tumumba na. So, dapat tutumba yung mga kasunod. Dapat tutumba yung mga kasunod. Tama ka dyan, Tutor Erwin, no? So, let's see. So, part 2, prove that if the formula is true for n is equal to k, then it is true for n is equal to k plus 1. Okay, so tingnan natin. So, we assume, so minsan kailangan nating maging assuming, no? So, we assume that this, okay, formula, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to k is equal to k times the quantity k plus 1 over 2 ay ano daw? Ay we assume. So yun, no? And then we want to prove that, okay, so sabi kung hanggang k, totoo siya. So dapat yung kasunod, okay, yung kasunod, k plus 1, dapat magiging totoo din siya. Okay? So ibig sabihin, Tutor Sara, no? Kumbaga sa domino nga, so yung una ay tumumba na, the first, yung n equals 1. Tapos, parang yung sa mga domino doon, siyempre maraming domino yon. Kukuha ka ng isang domino doon at i-assume mong tutumba siya. No? Correct, Tutor I-assume Erwin. mong tutumba siya. Ngayon, ang ating gustong patunayan sa part 2, dapat yung kasunod niya tutumba rin. So, that's the idea of mathematical induction. So, yung alam mong dulo, yung una, tutumba. At yung alam mong dulo, tutumba rin. Ngayon, dahil infinite yan, yung alam mong dulo, na siyempre hindi yun ang dulo talaga dahil infinite, yung kasunod nun ay dapat tumumba. Yan. Kapag tumumba yun, ibig sabihin, lahat ng domino doon ay tutumba. So, ang domino ay, ang ina-associate natin siya sa positive integers. From 1 up to positive infinity. Positive infinity. Okay, so tingnan natin, no? So we want to prove that from 1 up to the series from 1 up to k plus 1, okay, dapat mag-equal siya doon saan. Okay, instead of n or instead of k, magdadagdag tayo ng 1 kay k. So k plus 1. Diba? Same as this one. So mag-a-add din tayo ng plus 1 dito kay k. So ibig sabihin, k plus 1 plus 1. Okay? So, yan yung kailangan nating ma-hit or kailangan nating ma-prove or makuha. Okay? Yan. Pero there are other, maraming different way of solving mathematical induction or improving using mathematical induction. So, ito, isa lang siya sa mga ways. Okay? So, makakakita kayo sa ibang book na ibang way. So, hindi natin sasabihin na mali yun. Kasi, sa proving, marami tayong ways. Diba? Marami tayong ways para ma-prove yung isang theorem or formula kung totoo ba to o hindi. Okay? Tutor Zara, no? Mathematical induction ay ginagamit to prove theorems involving positive integers. Ayan, yes. Number theory, no? Okay, so we have equation number 1, series of from 1 to k. So that is k times quantity k plus 1 over 2, and then yung equation 2, yung k plus 1 naman. Okay, so the series from 1 up to k plus 1 is equal to k plus 1 times the quantity k plus 1 plus 1. Okay, yan. All over 2. So tingnan natin so kung paano kailangan ma-arrive natin yung nasa kanang part
Okay? Yan. So, gaya nga yung tatanong ko sa inyo, no? Ano bang mas madali? Mag-simplify or mag-expand? Okay? So, syempre, mas madali ang mag-simplify. So, alin yung mas madaling i-simplify? Simplify natin yung nasa kaliwa. Okay? Kaysa mag-expand tayo sa kanan, mas mahabang proving ang gagawin natin. Unlike kapag ginawa natin, mag-simplify tayo sa kaliwa, madali lang siya. Okay? Kasi simplification lang siya. Then, okay, so we simplify equation number 2. Ayan. So, familiar ba kayo sa ano na to? Sa series na to? Yes, familiar kayo kasi nandito siya. Okay? Yan. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to k. Saan siya equal? Sa k times the quantity k plus 1 over 2. So, ngayon, papalitan natin siya. No? So, papalitan natin siya. Ayan na siya ngayon. Then, plus, bring down lang natin si k plus 1. Okay? And then, copy lang natin yung nasa kanan. So, mas maganda kung hindi na natin gagalawin yung nasa kanan, no? Yan. So, ang galawin na lang natin yung sa kaliwa. Okay? Yan. Next. Okay. So, we have this. So, pag sinimplify na natin yung nasa ano, so get the least common denominator. So, ang magiging least common denominator niya ay 2. So, we have, balik natin, no? So, least common denominator niya ay 2. So, kung hindi niyo siya nakita, kanina, so magiging 2 times quantity k plus 1 na siya. Okay? Yan. So, yan. So, meron na silang common denominator, which is 2. Okay? Then, we're going to simplify ulit yung nasa kaliwa pa din. Okay? So, we have k squared plus 3k plus 2. Kasi ito, k times k is k squared. K times 1 is 1k or k, 2k, and then positive 2. Okay? So, yan. So, simplify k squared plus 3k plus 2 all over 2. Okay? Then, we have, okay. So, kunin lang natin yung factors nito. Factors ng k squared plus 3k plus 2. And that is k plus 1 times k plus 2 all over 2. So, familiar na ngayon, nakikita nyo na, no? Yung pupuntahan natin, no? Tingnan nyo sa kaliwa, malapit na tayo. May k plus 1 ka na dito. Ano ngayon ang gagawin mo sa k plus 2? Okay? Yan, para maging k plus 1 plus 1. So, ang gagawin lang natin, i-regroup lang natin yung k plus 2 as k plus 1 plus 1. Okay? Yan. So, nakita na natin na equal na yung equal na yung ating both sides ng equation. So, ibig sabihin, na-prove natin yung, yung formula kanina. Ayan. So, sabi nga dito, since 1 plus 2 plus 3 up to k plus 1 is equal to k plus 1 times the quantity k plus 1 plus 1 all over 2 is true. Okay? Kasi napakita na natin na pantay or equal yung dalawang side ng equation natin. Okay, therefore, the formula for the sum of the first n positive integers is 1 plus 2 plus 3. So, babalik ka ngayon doon sa original na or doon sa given natin. So, i-conclude na natin yan. So, this one is our conclusion. So, i-conclude na natin yan. Babalik ka doon sa ating given or in sigma notation. So, summation of I, where I is equal to 1 up to n is equal to n times the quantity n plus 1 over 2. Okay? Yan. So, para mas malinawan pa tayo, isa pang example. Ayan. So, pusuan nyo muna ang ating live. Pa-comment naman ng puso. Pa-comment ng puso at pa-share na rin, Tutor Sarah. No, nakalimutan natin sabihin na i-share natin itong live session natin, no, para marami tayong maabot ng mga eskwelahan at mga estudyante ng lalo-lalo ng STEM, no, kasi sila yung nagpi-pre-calculus. Pero open naman ito kahit sinong estudyante, kahit anong strand ay pwede kayong manood nitong live. Yes, oo. Okay. So, mapunta na tayo sa ating sunod na example at excited na ako. Okay, para mas malinawan pa tayo, let's have another example. So, we have example number 2. So, kung kanina, sum of the first n positive integers, ngayon naman, add
integers naman ang gagamitin natin, no? So hindi lang siya basta-basta tuloy-tuloy na positive integers, but this time odd integers. So ano kaya yung formula natin? So sabi dito, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dot 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 2n minus 1 is equal to n squared. Tingnan nga natin kung totoo. No? Tingnan natin. 1 squared is equal to 1. 1 plus 3 is 4. Nasa second term na tayo, di ba? 1 plus 3 is 4. Okay, second term. 2 squared is 4. Okay, totoo nga, no? 1 plus 3 plus 5 is 9. So, tingnan natin kung yung 3 squared ay 9. No? 3 squared ay 9. So, tingnan natin sa 7. 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 16. Okay, 4 squared is equal to 16. Ayan. So, by substituting, okay, by substitution, so nakita natin na nagsasatisfy siya doon sa ating formula. Okay? Yan. Pero so, ngayon, first four terms lang yun. oo, first Kaya quarter natin- lang yun. Kaya natin i-prove kung totoo siya sa lahat kasi hindi naman natin match ang lahat ng integers. Okay, tama, Tutor Erwin, no? So, yun ang kahalagahan ng mathematical induction. Kasi hanggang dun lang sa kaya mo, dun mo lang mapuprove na totoo siya. Pero paano doon sa mga hindi mo naaabot? So, yun yung kailangan nating hanapin. If kung true siya for all. Ayan. So, tingnan natin. So, in sigma notation naman, so we have the summation of 2i minus 1 where I is equal to 1 up to n. Okay, is equal to n squared. Then, applying mathematical induction. So, part 1. So, ano yung part 1 natin? So, let n be equal to 1. So, the formula becomes 1. Yan yung ating first term. So, substitute natin. 1 squared. Yan. So, 1 squared is equal to 1. So, 1 is equal to 1. So, first part is true. Okay, yan. So ngayon, anong susunod na gagawin? Punta na tayo sa ating part 2. Okay, ano yung part 2 natin? Prove that if the formula is true for n is equal to k, then it is true for n is equal to k plus 1. So from n, substitute naman natin siya ng k. Yan. So yan. So we assume that 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus that plus up to 2k minus 1 is equal to k squared. So, lahat ng n, pinalitan natin ng k. Ayan. So, next. Okay. So, we want to prove that, anong kasunod ng 2k minus 1 natin? So, syempre, yung susunod ng 2k minus 1 natin, yung k dadagdagan natin ng 1. So, ibig sabihin yung k natin, anong kasunod ng k? K plus 1. So, dapat totoo din siya kapag nag-add tayo ng 2 times the quantity k plus 1. So, kanina k lang siya, no? So, ngayon, tingnan natin kung totoo siya kung mag-add tayo ng term na 2 times the quantity k plus 1 minus 1. Okay? Is equal to, yan. So, from k, magdadagdag din tayo on the other side of the equation ng 1 sa k. So, k plus 1 squared. So, dapat daw ay true yun. So, kailangan natin ma-prove yun. Okay? Next. Ayan. So, medyo mas maiksi yung proving nito, no? So, 1 plus 3, okay, up to 2k minus 1 is equal to k squared. That is our first equation. If n is equal to k. Okay? So, that's our assumption. K, equation number 1. Ang equation number 1 natin is always our assumption. We need to prove equation number 2 na dapat ay true. Okay? Ayan. Then, we can simplify equation 2. Okay? Familiar ba kayo dito? 1 plus 3 plus 5 plus k, plus 7 up to 2k minus 1. Okay, yes po, familiar. Nasaan? Okay, ito siya. No? Saan daw siya equal? Sa k squared. So, ibig sabihin, okay, papalitan natin siya ngayon ng k squared. And then, bring down lang natin yung term, okay, na natira, which is the
2 times the quantity k plus 1 minus 1. So, copy pa rin natin yung right side. Yan. So, mas maganda kasi na hindi natin ginagalaw yung right side. Pero sa ibang book, minsan pareho nilang ginagalaw eh. Okay? So, yan. So, next. Yan. So ngayon, pag sinimplify na natin yung left side of the equation, then we will have k squared, yung kanina. And then yung 2 times quantity k plus 1, magiging 2k plus 2. Dinistribute lang natin yung 2 sa loob ng parentheses. Then minus 1 is equal to k plus 1 squared. Okay? Next. Ayan. So, k squared plus 2k plus 1. So, sinimplify lang natin yung nasa taas. Okay, then, yan. So, perfect square trinomial to, diba? So, now we have factor square of a binomial. Ayan. So, we have k plus 1 squared sa left, sa right, k plus 1 squared din. So, ibig sabihin, nag-equal na yung both sides of the equation. Therefore, okay, so since 1 plus 3 plus 5 up to 2k, 2 times quantity k plus 1 minus 1 is equal to k plus 1 squared. It's true. Okay, so true yan kasi nag-equal na no, yung both sides of the equation natin. Therefore, the formula for the sum of the first positive odd integers is n squared. Ayan. So, na-prove natin, di ba? Oh, alam nyo, kapag kapag nakaka-prove tayo ng isang theorem, ganyan, no? Grabe, ang saya talaga sa pakiramdam. Kaya mararamdaman niyo yan kapag nag-math major kayo. Ayan. So, Tutor Erwin. Tutor Sara, dahil limited lang ang oras natin, at least nakadalawang example tayo. At ang suggestion natin ay i-revisit nila ang kanilang mga module at may mga activities doon. Try nilang gawin, no? Kasi yun nga, fulfilling kapag nagagawa natin itong mga Tutor Erwin. So, try and try. So, para at least tayo ay masanay na dahil sa higher mathematics ay bubugbugin tayo sa mga pagpuprove ng theorem. Ayan, so for our summary, yan yung dalawang condition natin. So P of 1 should be is true, and then second condition natin, kapag if statement is true for n is equal to k, then it is also true for n is equal to k plus 1. Okay? Ayan. So ayan, bago tayo mag-recognition award, syempre ayan na po, dyan na po nagtatapos ang ating talakayan sa first quarter po ng pre-calculus. Dahil sa susunod pong Biyernes ay umpisahan na natin agad ang ating second quarter. Kaya ngayon pa lang po ay nagpapasalamat tayo, Tutor Zara, no, sa sumubaybay at sumuporta mula nung ating episode 1, no, nung September, kailan ba ta? 17? September 17 ang ating unang episode. Ay sumubaybay po kayo at nakipag-participate. Meron tayong mga schools na talagang nandiyan, no, sa ating mga nag-share ng ating live session, mga school na kanilang mga FB account. Kaya maraming salamat po at nawa po ay suportahan po ninyo ulit ang DepEd Itulay Pre-Calculus at lahat po, no, ang Senior High School Math Group at lahat ng mga subjects ng Itulay online tutorial. Bilang aming pasasalamat, no, sa inyo po ay bibigyan po namin kayo ng simple token of appreciation, recognition certificate para po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Ayan, so, ayun nga, so, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumabay sa amin sa aming quarter 1 episodes at syempre, mas alam namin na makakasama pa rin namin kayo sa mga susunod pa naming episode at marami pang awards na ibibigay namin sa mga susunod pang SEM. Ayan, so, simulan na natin, no? So, at Tutor Zara, no, yung baka meron kasing hindi natin ma-awardan ay awardan naman natin sa susunod na quarter kasi lalo na ngayon, no, na inakot mo yung Eusebio High School ngayon. Ang dami kong nakikita. At alam ko,
Nako, kailangan sa mga susunod na episode makikita ko ulit sila dyan, ano. Ayan, so Tutor So yung Erwin, yung ating pong a-awardan na yung consistent po mula sa first episode up yes, to yung this hindi episode. talaga tayo iniwan, Tutor Erwin, di ba? Ngayon, ibang set na naman sa second quarter. Kaya asahan po namin kayo ulit no, sa second quarter, panibagong awarding na naman. Ngayon, isa na natin ang ating awarding. Okay, so meron tayong 3 awards ngayon, no? So, most supportive school. So, hakutin nyo na yung buong, buong eskwelahan nyo na kailangan participate sila sa DepEd Itulay dahil hindi lang kami ang nagbibigay ng recognition, no? So, buong program po ng DepEd Itulay ay nagbibigay ng recognition at points din sa school nyo to, no? Yan. So, very good. Okay, so first ay most supportive school, most supportive teacher. So syempre hindi lang naman estudyante ang nakakasama natin, Tutor Erwin, 'di ba? So may mga teachers din tayo kasama. And excellent pre-calculus Itulay Tuti. Ayan. So, handa na ba kayo? So, for our most supportive school, kani-kanino kaya itong logo? So, ayan, pusuan nyo na ang ating script kung nakikita nyo ang mga logo ng inyong eskwelahan. Ayan, di ba? Okay, so at sana sa second quarter, madagdagan na yan. Correct. Ng mga schools. No? Ang dami-dami na natin nga nagpa-participate na school. Ayan, so nakikita ko na ang mga pumupuso at talagang buhay na buhay ang yan. Papuso. Okay, so our first most supportive school ay galing sa SDO Isabela Region 2. So, none other than Jones Rural School. Ayan, very good. Ayan, so this basahin ko lang ang certificate nila, no? Department of Education, Information and Communications Technology Services. This certificate of recognition is presented to Jones Rural School of SDO Isabela Region 2, most supportive school during the first quarter Itulay online tutorial in pre-calculus of the school year 2021 to 2022. Given this 12th day of November 2021. Signed by, syempre, tayong mga tutis, Tutor Zara at si Sir Romel Jan Apalia, ang ating program head ng Senior High School Math, si Principal Mark Anthony PS EdTech Unit. Ayan. Thank you very much and congratulations. So first pa lang yan. So this is our second school. Ayan. So syempre, ang buhay na mga taga San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ayan. Ako, Sir Tutor Romel. Talaga naman, no? Ayan. So, certificate of recognition. San Lorenzo Ruiz Senior High School ng SDO Pasig City as one of our most supportive schools. Okay, so next. Ayan, so pusuan naman ng mga taga. Ayan, so San Miguel National High School from SDO Bulacan Region 3. Congratulations. Ayan. Congratulations po sa second quarter po uli at hahabol ang Eusebio High School. Ayan, Tutor Erwin, bakit kaya naging most supportive school ang San Miguel National High School? Dahil syempre hinakot sila ng most supportive teacher natin. Talagang mula episode 1 hanggang ngayon, hindi talaga tayo iniwan, hinakot buong estudyante niya. Tutor Zara, pinagkatiwalaan tayo na madagdagan ng kanilang mga options sa pag-aaral ng kanilang mga students, no? Correct. At talagang pinromote nila ang Itulay pre-calculus sa kanilang mga students. Kaya nanonood ang kanilang mga students. Sino ba itong teacher na to na awardan natin? Okay. Siyempre, ang most supportive teacher is none other than so Sir Fernan Inoncilio of SDO Bulacan Region 3. Ayan. So, bigyan naman natin siya dyan ng mga papuso. Ayan. So, thank you, Sir Fernan, sa pagtitiwala na dalhin ang mga estudyante mo dito sa amin sa DepEd Itulay. Ayan. At sana mas marami pa kaming makasamang teacher sa mga susunod na episode namin. Ayan. So maraming salamat. Marami naman sila, no? Pero ang pinaka-consistent talaga ay si Sir Fernan. Diba? Tutor Erwin. Ayan. So next. Ayan. So syempre, meron tayong mga excellent. Ayan na.
Okay, Ito yung for mga, our... explain ko lang na Tutor Zara, ito yung talagang nag-participate sa ating mga questions, sa iyong pa-activity, no? Kasabay ni Mr. Isaac Newton, no? Talagang nag-participate Oo. sa ating mga Talagang, activities from the start of our session up to this oo. day. Ang ating Talagang, last. talagang pinagkaduling-dulingan talaga ni Tutor Erwin yan. From episode 1 hanggang ngayon, na talagang, consistent talaga sila na sumasagot talaga sa mga questions namin Nang dito. tama, Tutor Zara. Nang Nang tama, tama. syempre, oo. Ayan, kaya, ayan, so excited na akong i-announce ang ating mga excellent cuties. So, yan. So, wag po natin kalimutan kung halimbawa po mamali po ako ng spelling, ayan po, paki-PM nyo na lang po at babaguhin natin ang spelling. At syempre, ang pinaka-importante doon yung pangalan ng school nyo kung saan po kayo nagtuturo. Ay kung nag-aaral, sorry. Ayan. So, for our intermediate level muna, no? So, ang ating mga excellent cutie, we have Brianna May Climaco. Ayan. Ayan. So, So, puntahan naman basahin ko natin. rin, no, Tutor Zara, no? The Certificate of Recognition from DepEd mismo to, no? DepEd Central Office is given to our excellent pre-calculus Itulay cutie. Siyempre, yung una si Brianna May Climaco for participating, no, during the first quarter of Itulay online tutorial in pre-calculus for this school year 2021 and 2022. Yes, signed by yours truly and Tutor Zara and Sir Tutor Romel Jan Aballe, our program head, Tutor Mark Anthony Jamisal, our principal ng Itulay, at si Tutor Mark Anthony C, ang ating head ng ICTS DepEd EdTech Unit. Ayan. So, next naman. Okay, so we have Lisette Adeline Manuel. Congratulations. We have Wenchi Garingarao. Dahan-dahan muna. Baka may nag-screenshot. Ay, sorry naman. Ayan. Ayan. Si Francisco Tolentino. Ayan. So, tawag dito, baka may makalimutan ako, Tutor Erwin. Ayan, so we have, i-PM nyo na lang kami kung halimbawa na-i-announce namin kayo before and then nakalimutan namin, pasensya na kasi yun nga, so wala namang problema doon. So meron pa naman tayong next episode kung nakalimutan namin kayong isama. Basta may badge kayo, ayan. Lahat ng naka-receive ng badge. So si we JC have Happy. JC Happy. Then as Isaiah Santiago Jr. Ayan. Hannah Kisel Faz. We have Arian Eloise Perada. Ayan. Next is Charles Jefferson Betonyo. Ganda pala, may pa-sound effect to, no? Oo nga eh. Jasper De Castro. Ayan. So, susunod, tingnan natin kung paano tayo magkaka-sounds. Ayan, then we have, yan, Andre Santos. Ayan. So, next. Tingnan natin. Excited na ako, no, Tutor Erwin. Yan. So, for our advanced badge, ang ating mga matlulupit na excellent tutor. Ayan. So, we have Ira Nicole Navarra. O yan. So, di ba? Next, we have Jane Sal Alejandro. Okay. And then Resha Eliniel. And ayan, Misha Eliza Cabalse. Congratulations! Ayan. So, ayan, no? So, congratulations. Ayan, bumper ako. Natutuwa ako kasi, ayan, no? Ang dami-dami nating, excellent cutie awardee, no? Ayan. So, congratulations sa inyo. Ayan, dahil nga tayo ay meron lang na 40 minutes para gawin ang activity, lesson, at saka pag-award. Ayan. So, huwag kayong mag-alala, pwede nyo kami i-PM. Kung may nakalimutan kami, next week, next week, tingnan natin, no? Kasi, limited lang ang time natin.
Pwede pong At umapila. siyempre, no, nagpapasalamat tayo, Tutor Zara, na pinagkakatiwalaan tayo ng ating mga students. No? Oo, Ah, yun nga talaga. ah, Nakakataba ng yes, puso. effort din nila ito, no, dahil naglo-load sila para makanood ng ating live sessions. Kaya maraming salamat. Kaya At nga, ang Tutor ginagawa Erwin. naman natin, no, sa DepEd Itulay online tutorial ay para rin talaga sa inyo, no, for you to have another option. Hindi lang kayo nagmo-module sa inyong mga schools at nag-Gmeet at Microsoft Teams. Kung hindi, meron pa kayong dito sa YouTube at Facebook accounts ng DepEd na live ninyo na pwede kayong makapag-interact sa ating mga live tutors, no, tulad namin sa pre-calculus. Maraming salamat at sana po ay marami pa tayong lessons, no, sa second quarter. Sana po ay makasama pa rin namin kayo at sana po ay hakutin nyo na rin po yung iba pong ninyong mga kaklase o schoolmates o ka-division ninyo, mga kakilala ninyo o mas magandang i-share yung mga FB accounts. At saka, Tutor Erwin, nababasa ko sa mga comment nila, bawi tayo. Next live daw. Hindi, meron pa namang sunod pang grading period. Ano ba kayo? So, wag naman next live, no? Yan, so, alam namin makakasama namin kayo next grading period. So, kita-kits tayo sa susunod na linggo. Okay, our first topic for second grading period. Ayan. So, syempre, wag pong kakalimutan, 4:40 up to 5:20 ng hapon kami ni Tutor Erwin. Congratulations sa inyo. Ayan. Babawi to si John Wayne Prieto, babawi next live. Oo. Basta sa bawat session natin, no, mag-start tayo sa November, Friday? November 19. Tutor Erwin, achievement to kasi itong award na to ay national award, 'di ba? Syempre. Diba? So hindi lang siya basta-bastang school, 'di ba? So nakakataba din ng Tutor Zara, speaking of certificates, pwedeng i-PM sa atin yung email nila para mapadala natin yung high resolution na ating kasi baka nag-screenshot lang sila ng certificate at baka malabo, no? So i-PM niyo po sa amin yung inyong email account kahit yung mga schools po na na-awardan at saka yung teacher para ma-send po namin sa inyo yung high resolution na inyong certificate na picture para ma-print ninyo at pwede po ninyo yung maging isama sa inyong portfolio na kayo ay na-awardan ng DepEd Itulay online tutorial. Ayan. Wag na pong massage, Chelsea, dahil ang haba-haba po na pwede natin mapagsamahan. May second quarter, may third quarter pa. May third quarter pa. Oo, di ba? Siyempre, tayo pa rin naman ang magkakasama hanggang basic calculus, di ba? At Tutor Zara, bago ko makalimutan ay level up na talaga ang Itulay online tutorial simula sa Lunes dahil mapapanood yun na ang Itulay online tutorial sa TV, sa IBC 13 yan live. Kaya lang sadly walang pre-calculus pa doon. Baka sa susunod. Pero panoorin nyo yung general mathematics. Siyempre, importante yun. Lalong-lalo na at ang mga STEM yun ang foundation ng ating math. No? Basta subaybayan po ninyo, no? Sa IBC 13, Channel 13, hindi ko lang sigurado yung time slot ng general math. Alas 4 din yan, 4:15 to 4:45 ang general math tutor. Yes, correct. Tutor Erwin, ayan. So for our feedback form, so still, yan. So humihingi pa rin kami ng feedback or message na gusto nyo iparating sa amin. Ayan. So siyempre para ma-improve natin ang ating ginagawa lalo na sa second quarter. Kailangan natin ng feedback na yan. Kaya maraming salamat po uli sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik at pagsuporta sa Itulay, lalo na itong pre-calculus sessions natin. Ayan, Tutor Erwin, i-plug natin mamaya. Ano meron mamaya? Re-inspire. So, manood po tayo ng Re-inspire sa ating, isi-share ni Tutor Erwin sa inyo mamaya. I-share ko ang link sa ating GC mamaya. Ayan. So, kung meron pa kayong gustong isali sa GC para mas madali nyo makita ang link ng aming live every Friday. Ayan. So, kita-kits tayo mamaya sa Re-inspire
6 o'clock to 7 o'clock p.m. mamaya with Tutor Romel and Tutor Erwin. Nandun kami lahat ng inyong math tutors. Magkamustahan tayo. At syempre, kakamustahin din namin kayo kung ano ang kung ano ang napagdaanan nyo ngayong first grading period. So, sama-sama tayo mamaya manood ng Re-Inspire. Okay? Maraming salamat po uli. Ayan, at tayo po ay magpapaalam na dahil umpisa na ng financial literacy ni Tutor Mudge. Kaya pwede na po kayong lumipat kay Tutor Mudge sa financial literacy. Nandun din yata si Tutor Romel sa financial literacy. Kaya po, maraming salamat po. See you po next Friday. Same time slot tayo for 4:30 to 5:20. Thank you very much. And thank you so much.